So dividend stock investing. So ito another form din, ano? When we purchase stocks that pay dividends, that is actually what we call dividend stock investing, no? So, ano ba yung dividendo? Kanina pa natin sinasabi yung dividendo, no? So, this is a portion of a company's profit paid out to shareholders or stockholders, no? And usually paid annually or quarterly. So, may mga korporasyon, no, katulad ng SEDPI, for example, every year yan nagbibigay ng dividendo sa mga stockholders nito depende sa kita, no? So nung isang beses lang na hindi nakapagbigay ng dividendo yung SETI, and that was during the pandemic. Aba, sino ba naman ang makakapagbigay? Lugi nga that time. So wala talagang mabibigay, no? So ano yung benefits ng stock investing, no? So it generates dividend stock investing. It regularly generates income stream, no? Tapos lower yung volatility kasi ng mga dividend stocks na tinatawag compared sa mga non-dividend paying stocks. Kasi ang mas tinitignan natin dito ay earnings over the capital gains. Pero this doesn't go without any risks, no? So yung meron tayong risks dito. Yung risks niya, okay, so change in business performance or industry shifts can affect the company's ability to pay dividends. No, actually kami, for example, nung nagsimula yung SEDP ay nakakapagbigay kami dati as much as ang highest namin na nabigay ay 10 eh. 10, 7. Tapos pababa ng pababa. Last year nga yata nasa 3% lang or 2% lang yung dividend natin kasi talagang bumabawi pa, no? Hopefully ngayong taon mas okay na talaga, no? Yung stock price may also change which could lead to a loss when sold. Okay? So ano yung mga dapat nating i-consider kapag dividend stock investing yung gagawin natin? So titignan natin yung tinatawag na dividend yield. Ito yung sukat na nagre-represent ng percentage ng annual dividends over the share price of the of the company, no? At tinitingnan din natin, is the dividend yield increasing? Sustainable ba ito? At ano yung mga tax implications? Okay? So sa dividend yield natin, for example, pagbigay tayo ng case, ano, you receive 10,000 pesos as a dividend for this year, no? Of which you have 1,000 shares, okay? Nung binili mo yung shares na yon last year, ang presyo ay 70 pesos per share, okay? Tapos yung stock price niya ngayon ay 100 pesos na, okay? So paano siya titingnan natin ngayon, ano? So, yung number of yung number of shares natin, no, parehong 1,000, ang stock price 70 and 100. So, yung stock value niya 70,000, 100,000 na ngayon. Ang dividend ay 10,000. So, yung stock price kung kailan mo siya binili, divided by 70,000 yan, 14.2% yung dividend yield na makakompute natin. Pero kung yung presyo ng stock yung titignan mo ngayon, no, yung present niya ngayon, 10,000 divided by 100,000, edi 10% yung iyong dividend yield dyan. Pero kung makapapansin ninyo, mayroon din kasing gain from 70,000 to 100,000 pesos, di ba? So yan yung capital gains naman, ano? This is the profit na earned from the sale, no? Of assets, so such as the stock, katulad ng example natin. So yung difference will represent the gain, no? Yung cost at saka yung price niya, it could either be a loss or a gain. Okay? So, dito sa capital gains natin, pag tinignan mo siya, no? So, 100,000 minus 70,000. So, 30,000 yung capital gains mo dyan from the stock value of 70,000. So, kung titignan natin, 30,000 divided by 70,000, 42.8% yung gain mo na dyan. So, anong gagawin mo? Ibebenta mo ba yung stock na yan? Kasi kumita ka na ng 42.8%. Pero kapag binenta mo na kasi yung stock na yan na 42.8% na yan, mawawalan ka na nito next year, no, ng possible, no, na dividend yield. So, yun yung ibabalanse mo
pumunta ka dito sa dividend yield investing. Pero basically talaga dito sa dividend yield investing, ang tinitingnan natin ay yung ability ng stock na makapagbigay sa'yo ng consistent and regular na dividend. At yun yung gagamitin mo, no? Para sa kung ano mang pangangailangan mo or kagustuhan mo. Okay? So yan yung dividend yield investing. Okay?